Iprinisenta ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH Benguet First District ang kanilang mga panukalang proyekto sa isinagawang public consultation sa Municipal Lidniki Hall nitong Miyerkules, Enero 21. Dapat i-represent yung reviews namin, but through letters lang. At least, submit mo the letters through every municipality. I-inform tayo na ito yung projects and nag-request kami clearances. So, tatalang siguro mag-na-require yung at least may involve na kami ng mga stakeholders, nagiging aming citizens na mapektaran the infrastructure projects there. Ayon kay Edison Ambales, officer in charge ng Planning and Design Section, tinatayang 1.3 bilyong piso ang nakalaang pondo para sa 11 panukalang proyekto sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Benguet project is around mga 1.3 billion po. Yes. Sa first district ng Yes, ma'am. sa 7 na projects na Hindi. For all projects. Yung 7 projects is within Trinidad. Hindi lang pala 7 kasi meron pa yung mga from BSU. BSU projects na hindi naidagdag na mga 4 projects yun. Yan, so mga 11 projects yun. Kabilang dito ang 6 na road improvement projects, kagaya ng reconstruction of concrete roads at drainage structures sa 3 bahagi ng Baguio-Bontoc Road, gayon din ang pagsasaayos ng kalsada at drainage sa 4 na seksyon ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Barangay Becquel at sa kahabaan ng kalsada sa may strawberry farm sa Barangay Betag. Kasama rin sa panukala ang paggawa ng konkretong kalsada na may drainage at slope protection sa Bectay-Ampasit Road, pati na ang road improvement sa isang bahagi ng Vegetable Trading Post at 2 seksyon ng Timoy Talingaroy Road sa Barangay Wangal. Bukod sa mga kalsada, kasama rin sa pondo ang 5 proyekto na gusali, ang pagtatayo ng multi-purpose facility sa Barangay Becquel at 4 na gusali sa Benguet State University. Iprinisenta din ng DPWH ang 3 pang karagdagang proyekto sa ilalim ng 2026 GAA, kabilang ang multi-purpose building sa Benguet National High School, Phase 5 ng Benguet Convention Center at gusali ng DPWH Benguet First District. Sa konsultasyon, tinalakay ng mga lokal na opisyal at residente ang ilang kritikal na aspeto tulad ng road right-of-way at lot ownership na maaaring makaapekto sa mga proyekto. Nilinaw ng mga kinatawan ng DPWH na ang lahat ng panukala ay sasailalim pa sa pagsusuri at posibleng pagbabago at hindi lahat ng proyekto ay tiyak na maaprubahan. Binigyan din naman nila Trinidad Municipal Mayor Roderick Awingan ang importansya ng pagdalo at pakikiisa ng mga residente sa mga public consultations. Opo, importante po ang public consultation para malaman po yung ating publiko yung mga proyekto na gagawin dito ng ating national government. Inuulit po natin, ang implementing agency po dito is our national government agencies, particularly ang Department of Public Works and Highways. Of course, ang consultation po, very importante po kasi yun para po at least marinig po natin yung ano po yung mahinaing, ano pang mga suggestion, opinion, reaction, o may katanungan man yung ating mga constituents, talagang dapat sana dumalo po sila sa mga consultation na activities. Hindi lang naman po dito sa programa o sa programa ng DPWH, marami po tayong consultation. Tulad po yung consultation na ginagawa po ng Sangguniang Bayan, kailangan din po tayong dumalo doon para kung may suggestion po tayo, ay makapag-input po tayo para makagawa sila ng mga batas na talagang sinasapuso o kaya talagang nilalaan para sa ating mga kababayan. Ira Marzan para sa Herald Express.